Dear Kuya Allen, sa kasalukuyan ay nasa 42 years old na po ako. Pero most of the strangers that I met, akala nila nasa 30s lang ako. Mas lalo na kapag bagong kupit ang buhok ko. Ako si Alex. Matagal na kami nangungupahan sa apartment sa may Tandang Sora. Mula ng grade 3 ako. Pero nung May 1st, 2014, ay nag-move in na ako sa sarili kong bahay dito sa Santa Maria, Bulacan. Masasabi ko na independent ako at sanay mag-isa sa bahay. Sa tingin ko, advantage ito dahil marunong akong mamuhay without depending much even sa mga relatives ko. Marunong akong magluto, maglaba, mamlansya at kung ano-ano pang gawaing bahay. Mula ng grade 3 kasi ako, naging OFW si Mama sa Saudi na sinundan naman ni Papa at pareho silang magaling manahin ng damit. Yung mga customers ni Mama ay pakitaan lang siya ng picture sa catalog o magazine na gusto nilang dress ay kaya na niyang gawin. Kaya naman umabot si Mama sa edad na 70 sa Saudi dahil ayaw siyang pakawalan ng kanyang employer. May isang pamilya din sa QC na suki ni Mama at Papa. Kahit ng mga bata pa kami, na related din kay Karil. Na that time ay nobya ni Dingdong Dantes. Nang makita ni Dingdong ang gawa ni Papa, ay nais niya ring magpatahi. Ngunit tumanggi si Papa dahil nga madami siyang tanggap. Sayang nga pagkakataon ko na sanang mamit ang idolo kong aktor. Excited ako nung magbubid ako sa bago kong bahay sa Bulacan. At dahil nga Labor Day at walang pasok, kaya pumayag ang boss ko na ipagamit ang kanilang service vehicle sa paglipat. At dahil may karamihan ng mga gamit ko, kaya naalala ko na nakalimang balik pa kami. Nagpasalamat ako dahil ang kuya ko at ate kong panganay ay pareho nakakuha ng separate na bahay sa subdivision na yon. Kaya naman hindi ako totally stranger sa lugar. Sinadya akong piliin ang dulong block and lot na malayo sa kanilang bahay upang magkaroon ako ng privacy. Sa unang buwan ko ay masasabi ko na madami akong naging kaibigan kaagad. Every opportunity that I get ay talagang kinakausap ko sila. At very effective naman kasi nga kuwela daw akong kausap. Isang araw ay may lumapit na bata sa bahay at kumatok sa bamboo fence ko. Nagulat ako dahil naisip ko kung sino ito at kung ano ang pakay nito. May nagpapabigay po. Ang sabi niya, sabay abot na isang sulat sa maliit na papel. Kanino galing to? Ang tanong ko. Hindi na sumagot ang bata at kaagad na tumakbo paalis. Hindi ko alam pero medyo kinabahan ako kasi wala akong idea kung kanino galing ang sulat. At para malaman ko na ang kasagutan, dali-dali kong binuklat ang papel at ito ang nakasulat. Kuya Alex, pwede po ba akong humiram ng 300? Ako na po ang bahala sa inyo. At ito po ang number ko at mag-text ka lang po. Joshua. Sa totoo lang Kuya Allen, hindi ako mahilig sa underage. Siya ay 16 taon lamang at maliban sa legal matters, ay hindi ko talaga gusto ang ganun na bata. Si Joshua ay anak ng mag-asawa kong kapitbahay na nakatira sa dulo at 2 bahay ang nakapagitan sa amin. Matangkad siya para sa kanyang edad, balingkinita ng katawan, matangos ang ilong at maliit na mukha. Kapag siya ay yung pinaputi, masasabi mong pwede itong mag-artista.
Sa isip ko, kung kay Kuya Jun siguro nang galing tong sulat, ay baka pumayag pa ako. Kailangan lang sumalisi sa kanyang asawa at kapitbahay kong chismosa. Yung katabi ko kasing bahay na si Haling Pasita ay may pagkamarites. Kaya naman wala silang kasundo sa area namin. Si Kuya Jun ang tatay ni Joshua at madalas ko itong makita na nagkakalikot ng kanyang pampasaherong tricycle. Kapag napapansin niyang nakatitig ako sa kanya, ay agad niyang sinusuot ang kanyang t-shirt. Marahil ay ayaw niyang mapansin ng kanyang asawa ang ganong sitwasyon upang hindi mag-isip ng masama. Mabait si Kuya Jun at Ate Baby. Kaya nga kasundo ko sila kahit sa inuman. Purong gin ang tinira namin, Kuya Allen. Curious talaga ako masyado kay Kuya Jun. At sa palagay ko ay above average ang harapan nito. Very manly kasi siya. With lean muscles. Tapos matangkad pa. Kaya sa palagay ko, ay sa kanya nagmana ng height sa Joshua. At habang umiikot ang tagay, ay siya namang papula ng papula ang balat ni Kuya Jun. Kahit na moreno, ay mahahalata mo pa rin. Bumabakat ang kanyang muscles sa manipis at pawisan niyang t-shirts at dagdag pa ang paminsan-minsan niyang pagkakamot sa pusod na nagpapalitaw sa makapal na balahibo sa bahaging yon. Mas lalang tumindi ang atraksyon ko sa kanya na sinasabayan pa ng curiosity ko na kung tama ba ang hinala ko sa suot niya. Hindi naman siya madaling malasing. At sa palagay ko, ay sadyang ganun lang talaga siya. Hindi ako makatsyempo sapagkat andyan si Ate Baby. At ang lakas ding uminom at tila hindi nalalasing. Ayaw ko naman siyang dayain sa tagay dahil hindi ako ganun, Kuya Allen. Fair and square ako palagi, kahit pa sa inuman. Hindi ka ba nabuboring dito dahil mag-isa ka lang? Ang tanong sa akin ni Kuya Jun. Minsan oo, kaya nga nagpapasalamat ako dahil nandyan kayong mag-asawa para alawin ako. Ang sagot ko, wala yun Alex. Kami nga nagpapasalamat kasi inanyayahan mo kami ni Kuya Jun mo. Ang sabi naman ni Ate Baby. Basta ba walang biyahe itong si Jun walang problema. Pwede tayong tumagay. At sabay lagok nito sa laman ng shot glass. Mauna na muna pala ako sa bahay. Kailangan ko pang magluto ng hapunan. Ang wika ni Ate Baby sabay tayo. Ikaw Jun, dito ka muna at samahan mo si Alex. Hanggang sa maubos niyo yung pangalawang bote. Ang sabi ni Ate Baby. Hindi ko maiwasan na ma-excite sa suggestion ni Ate Baby na magpaiwan si Kuya Jun. Sari-saring bagay ang naglalaro sa aking isipan. Biglang tinanggal ni Kuya Jun ang kanyang t-shirt at isinampay sa kanyang balikat. Uy Alex, pasensya na ha. Mainit kasi, kaya inalis ko muna ang t-shirts ko. Yun ba? Walang issue yun sa akin, Kuya. Gusto mo bang itapot ko sa yung electric fan? Ang alok ko. Wag na Alex kasi mas nahihilo ako kapag natatapat Ayos na yan. Paikutin mo na lang. Ang sagot nito. May papakita pala ako sa'yo, Kuya. Kung ayos lang sa'yo. Ang excited kong sabi. Ano yun, Alex? Sabay titig nito. At dahil dalawa na lang kaming tumatagay, kaya naman idinikit ko na ang upuan ko sa kanya. Sabay hawak sa biceps niya at hindi naman siya umiwas. Siguro magugustuhan mo ito, Kuya Jun. Ang sabi ko. Ipinakita ko sa kanya ang video ko ng may kasamang lalaki.
"Sino yan?" ang tanong niya. Nakatalikod kasi ako sa video habang may katabi sa kama habang may ginagawa sa kanya. Kaya hindi niya ako nakilala. Ikinabit ko ang earphone sa tenga niya para mas ma-enjoy niya ang short video clips. Sabay dinikit ko ang tuhod ko sa hita niya upang malaman ang kanyang magiging reaksyon. Sa simula ay tila naiilang siya, pero kalaunan ay tila nadadala na siya ng pinapanood niya. Panay na ang kanyang buntong hininga, habang abala naman ako sa pagtupad sa mga ninais kong gawin habang siya ay aking kapiling. Pagkatapos ng pagpapaligaya ko ngayon, may gagawin pa sana ako eh. Yung motor ko kasi medyo masama ang tunog. Ang biglang nasabi ni Kuya Jun pagkatapos ng ilang minutong pagpapaubaya. Ganun ba? Sige, next time na lang ulit. Maraming salamat sa iyo ha. Sabay tayo ko para ihatid si Kuya Jun sa may pinto. Bigla itong umakbay sa bulong. Alex, sikreto lang natin to ha. Nakikiriti man sa init ng kanyang hininga, ay hindi ako nagpalata. Oo naman Kuya Jun, naiintindihan ko. Ang sagot ko naman. Mga 30 minutes na nang nakaalis si Kuya Jun, ngunit panay pa rin ang pag-replay sa utak ko sa mga nangyari sa amin. Ang bilis ng pangyayari, kasabay ng mabilis na pagkulo ng isinalang kong tubig sa kalan.